Magandang araw, grade 9 Nara. Ako si Aidan Joshua Pakpako, ang inyong guro ngayong araw. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa patakarang pananalapi class. So class, ang patakarang pananalapi ay tumutukoy sa patakaran na kaugnay ng pamamahala sa salapi sa ekonomiya ng bansa upang matiyak na matatag ang presyo nito. So class, ang patakarang pananalapi ay isang bagay na pinapangasiwaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tinatawag na BSP. Ito ang nagsasaad kung gaano karami at kailan dapat na ilalabas ang supply ng pera sa ating ekonomiya. So class, dumako naman tayo sa kahulugan ng salapi class. So ang salapi class ay anumang bagay na tatanggapin ng tao bilang kapalit ng produkto o serbisyo. Alam niyo ba class na mayroong tatlong itinuring na salapi sa kasaysayan? So class, ang una dito ay ang barter. So class, ang barter ay ito ang pag-iipagpalitan ng kung anumang gustong bilhin o ipagawa na serbisyo ay papalitan rin ng produkto o serbisyo na iyong pagbabayaran o papagawaan ng serbisyo. Ito ay tinatawag na barter exchange. So class, ang sunod naman dito ay ang commodity money. So class, ang salaping ginagamit sa pag-iipagpalitan ay nagsimula sa anyong commodity army o bagay na may halaga o gamit. Kabilang dito ang mga bakal, pilak, ginto, alak, diamante at sigarilyo. So class, ang huli naman ay ang modern money. So class, dahil sa mga problemang kaakibat ng barter at commodity money, nagkaroon ng salaping papel o mas tinatawag na modern money. Madali itong dalhin at maaari itong hatiin. So, class, tapos na ang patungkol sa salapi class. So, dumako naman tayo sa patakarang fiscal class na mayroong ding expansionary at contractionary money policy. So, dumako tayo sa expansionary money policy. So, class, dito, dinaragdagan ng supply ng salapi sa ekonomiya upang mapababa ang interest rate. Dahil dito, maenggan yung mangutang ang mga mamumuhunan, ang sambayanan at bahay kalakal hanggang mapatas ang kabuuang demand. So class, ito yung mga pagdadagdag ng supply ng pera sa ekonomiya para mahikayat ang mga negosyante na umutang para sa pagpapalago ng kanilang negosyo. So, dumako naman tayo class sa contractionary money policy. So, dito naman class ay kabaliktaran nito. So, class, dito binabawasan ng pera sa sirkulasyon upang tumaas ang interest rate. Ang contractionary money policy class ay pagtaas nito at pagpigil sa mga tao na umutang at mamuhunan. So class, ang susunod naman ay meron ding mga instrumento na ginagamit ng Bangko Sentral para sa pagpapatupad ng patakarang pananalapi class. So ang una dito class ay ang reserve requirements. So class, ang reserve requirements ay ang bahagi ng deposito na inilalaan bilang reserves at sadyang hindi ipinapautang. So sa madaling salita class, ito ang reserve requirements ay ito yung mga salapi na hindi pwede nilang ipautang. At yun class. So sunod naman ay ang discount rate. So class, ito ang tawag sa interest na ipinapataw ng Bangko Sentral sa mga bangkong nais mangutang dito upang palakihin ang kanilang reserves. So class, ang last naman ay ang open market operations. So dito naman class, ito ang tawag sa pagbili at pagbenta ng government bond. Kapag nagbenta ng government bond ang Bangko Sentral, nababawasan ang salapi ng ekonomiya dahil kinukuha nito ang salapi ng mamamayan kapalit ang government bond. So, ito lamang class. Paalam.